nadudungkulan lang ng pagmura ng pagkakamali. Isa lang ang pagkakamali. Asawa mo'y nagpapasalamat na buhay ka. Pati ba yun ipagkakait mo sa kanya? Anong ginagawa ng isang katulad mong alipin ng mga Montague sa lugar na pagmamayari ng mga Capulet? Aking natatalastas na hindi ninyo pagmamayari ang buong Verona. Kami naririto lamang para maglibot. Naglilibot? Naglilibot na may dalang sandata? Tumigil na kayo. Ang sino mong magsisimula ng gulo, mapakapilet man o Montague, ay parurusahan ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Romeo, narito ka lang pala. Kaganina pa kita hinahanap. Umaga pa rin ba? Oo, ganito kahaba ang umaga ngayon. Mas mahaba pa rin ang mga oras. Malungkot? Bakit naman? Huwag mong sabihin na may napupusuan ka na. Bakit hindi ko alam yan? Sino? Rosaline. Rosaline ang kanyang ngalan. Ngunit hindi niya ako mahal. Nangako siya sa ibang lalaki na magpapakasal at hindi naman niya kasalanan yun. Hindi natin pwedeng tinitinas ang tao na mahalin tayo pabalik dahil lamang mahal natin sila. Kung hindi niya naiintindihan ang pag-ibig mo, kawalanan niya iyon. Kung ako sa iyo, kalimutan mo na lang siya. Kayamanan, reputasyon, estado at kasaysayan ng pamilya at katayuan, tayong mga Capulet ay meron nito. At nangangako ako na alagaan ko ito. Hindi ako papayag na may makasira ng bagay na itinayo ng Capulet. Oh, kamusta kayong dalawa? Naganda ng sikat ng araw, hindi ba? Oh, bakit amoy pusong masakpan ka rito? Kaninang umaga pa ganyan yan. Ay, alam niyo ba ang pag-ibig ang siyang pinakamagandang emosyon? Kung ito'y nagpapalungkot sa'yo, bakit hindi mo tanongin ang sarili mo? Pag-ibig nga ba talaga ito? Kuya, pwede mo ba itong basahin? Ano ito? Livia, Lucio, Tybalt, Rosaline, Paris. Para saan ang listahan na ito? Para po yan sa sayawan na inayos ng pamilya Capulet. Iyan. Sa Sabado po, kung hindi kayo Montague, ay pwedeng pumunta. Mga binibilit Ginoo ng Verona, maligaya pagdating sa palasyo ng Capulet. Kayo ay magsaya. Magsimula ng sayawan. Kailan pala ng mga Capulet na magsagawa ng ganitong kaganda at kabanggang pagtitipon? Romeo, maghanap ka na ng kapareha sa isayawan. Kaya mo yan. Ano? Teka lang. Nais kong ipakilala sa iyo ang aking napakagandang anak, si Juliet. Sa lahat ng binibining na silayan ko, ikaw ang siyang napakaganda. Tila huminto ang oras sa Verona. Aalis din ako ng Verona. Ngunit bago yun, nais ko muna magpakasal. Nais ko munang humanap ng tunay na pag-ibig. Meron pa ba lang sa panahon ngayon? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukang humanap at hayaan na ang tadhana ang humusga kung tunay nga ba ang pag-ibig? Ang iyong mga mata ay naglalaman ng buong kalawakan. Ninabahin ito ang tibok kong puso kaya mga tawa. Hindi ka bumamatay kung gano'n. Sino ko nga ulit? Ang sumasamat talikin mo. Ikaw ang aking banal na lugar. Nabubola ka lang eh. Kailanman hindi ako ng loko binibini. Seryoso ako. Ngayon, ibigay mo sa akin ang iyong mga kasalanan. Patawarin mo ako. Romeo,
Montague? Paano may nakapasok na Montague dito? Paano may nakapasok na Montague sa teritoryo namin? Bakit ba hinubad ang mascara mo? Naiibang ka na ba? Nasa teritoryo tayo ng kapalit. Tara na! Nasa panganib ang buhay mo! Huwag ka nang umangal! Juliet, huwag ka na ulit lalapit sa lalaking iyon. Ha? Hindi kita maintindihan. Ang walang kwentang lalaking iyon ay isang Montague. Si Romeo Montague. At alam ko namang maiintindihan mo kung bakit sinasabi ko sa'yo na layuan mo siya. Ano ba? Magpinsan tayo, hindi ba? Basta, alam mo kung ano mangyayari kung pagpapatuloy mo pa yan. Talagang sa daming magagandang babae doon, napili mo pa nga sa'yo, ay anak ng Capulet? Nagpapakamatay ka ba? Patay na ako. Patay na patay sa kanya. Saan ka pupunta? Kakausapin ko ang Tadhana. Oh, Romeo, Romeo. Sumisikip ang puso ko na malaman ko na isa kang Montague. Ngunit ano ba ang meron sa pangalan na iyan? Pag tinawag natin ng Rosa sa ibang pangalan, ay matamis pa rin ang amoy nito. Ngunit anong pinagkaiba nating dalawa? Hindi mo alam na isa akong Capulet. Ngunit, magagalit ba ang tadhana ko sasabihin kong wala akong pakialam? Oh, Romeo, tanggapin mo ang pag-ibig ko at handa kong iwan ang pagiging Capulet. Magiging ano ako kahit anong gusto ko. Pinalikan mo ako at iniwan. Bakit umalis ka agad nang walang paalam? Anong ginagawa mo dito? Baka makita ka ng mga gwardya. Hindi naman ito ang unang beses na pumasok dito sa lugar niyo. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na iba ang gusto ko? Umalis ka na dito. Alam mo naman na mainit ang dugo sa'yo ng mga Capulet, lalong-lalo na ni Tibal. Hindi naman ikaw ang pinunta ko dito. Anong ginagawa mo rito? Papatayin ka nila. Ang pag-aasawa isang sagradong tipan. Hindi ito dapat pasukin ng pagbigla-bigla, kundi may katapatan at paggalang sa isa't isa. Romeo, tinatanggap mo ba si Juliet bilang iyong kabiyak ng buhay? Nangangako ka bang iibigin siya sa hirap at ginhawa? Opo, Padre. Juliet, tinatanggap mo ba si Romeo bilang iyong kabiyak ng buhay? Nangangako ka bang iibigin siya at sasamahan sa hirap at ginhawa? Opo, Padre. Yamang kayo ngayon ay nagkaisa, pagpalain nawa kayo ng may kapal. Nasaan si Romeo? Hindi ko alam. Di ba ikaw yung pinsan niya? Tingnan mo to, nagpadala ng mensahe si Tibal para kay Romeo. Ano to? Nakikipaghamunan ka ng isang tunggalian? Samantalang isa lamang nanginginig si Romeo. Samantalang si Tibalt ay binansag ang pusa kung makipaglaban. Kasi kung makipaglaban ito ay tila ba masiyang na siyang buhay. Ano to ngayon? Hindi to pwedeng makita ni Romeo. Pag dumating si Tibalt, ako ang kakaharapin niya dito. Romeo, lumabas ka! Akala mo ba makakalabas-pasok ka sa teritoryo ng mga Capulet nang di ko namamalayan? Siyempre hindi. Ang tama lamang namang nakakapaglabas-pasok sa pamamahay ng mga Capulet ay ang kanilang pamangkin na kung umasta ay akala mo ay siya ang puno ng kanilang pamilya. Mercutio, hindi ka ang hanap ko dito. Kahit kung maaga pa, ilabas niyo na si Romeo. Bakit, Tibalt? Natatakot ka? Natatakot ka ba na matalo ulit? Natatakot ka na maulit ang nakaraan at matalo ulit kita, ha? Tibalt? Ano, Tibalt? Dula ka sa lalaki. Sumusobra ka na, Mercutio! Tumigil lang kayo. Hindi ba naalala ang sinabi ni Prinsipe Escalus? Para kayo makukulong pang habang buhay. Hindi pa tayo tapos, Romeo. Sinusumpa ko babalikan kita. Akin lang si Juliet, akin lang. Tibal!
Capulet at Montague na naman. Benvolio, sabihin mo sa akin ang nangyari. Detalyado, walang kulang, walang dagdag. Dumating si Romeo upang pigilan si Tybalt ng patayin sa Mercutio. Si Mercutio ang matalik na kaibigan ni Romeo, kaya hindi niya matanggap na pinatay ni Tybalt si Mercutio. Kaya hinabol niya ito upang patayin. Ano? Pinatay ni Tybalt si Mercutio? At pinatay ni Romeo si Tybalt? Ngayon mismo, kakatulan ko si Romeo na mapalayo sa Verona. Ngunit hindi nito mapapatay si Tybalt kung hindi nito pinatay si Mercutio. Hindi naman pwedeng ipatapon lang si Romeo. Pwede Wala ba? na magsasalita. Kailangan nang umalis ni Romeo sa lalong madaling panahon. At kapag nakita ko pa siya sa Verona, tandaan niyo ang mga salita ko. Ito na ang magiging katapusan niya. Nagkakaintindihan ba tayo? Nas, kamusta si Juliet? Kanina pa siyang umiiyak at nalulumo. Hindi na dapat ako mabuhay. Ang asawa mo'y nagpapasalamat na buhayin ka. Pati ba yun ipagkakait mo sa kanya? Paano siyang mabubuhay? Tumayo kayo. Lahat ng bagay ay pwedeng pag-usapan. Ng umaga, umalis ka papunta sa Mantua. Ako na ang maghahanda na matutuloy mo at ng mga kailangan mo. Papadalhin na rin kita ng sulat tungkol kay Juliet sa Verona at sa mga kapatid mo. Pakita ka muna sa iyong asawa bago ka umalis. Nang mahal, hindi ako mawawala sa'yo. Paano nandito? Ano nangyari? Alis ako ng Verona, hindi dahil gusto kitang iwan, o hindi para hindi madumihan ang iyong pangalan. Mahal kita, tandaan mo yan. Huwag mo nang ulitin to. Magkikita pa rin tayo, hindi ba? Mananatili akong buhay hanggang mabubuhay ka. At tandaan mo na kahit gaano man ako kalayo sa'yo, ikaw pa rin ang tahanan ko. Kaya oo, magkikita pa rin tayo hanggang makakatulong sa'yo. Susulatan at babalitaan mo kung maliwanag ba? Kasing liwanag ng araw tuwing bukang ni Wayway mahal. Kalapastangan ang mabuhay sa mundong ito nang hindi ka katabi. Juliet, alam kong ikinagluluksa sa pagkamatay ng iyong pinsan. Pinapatawag ka ng iyong ama. May mahalaga kong sasabihin sa iyo at alam kong ikatutuwa mo to. Ama, pinapatawag mo ako. Alam ko na nalulungkot ka pa rin sa pagkawala ng iyong pinsan. Ngunit hayaan mo akong nagawin ito. Dapat ka magpakasal kay Count Paris. Pero ama, Anak, Ursula, alam ko sa iyo kung unang pinangako si Count Paris. pero bakit bigla-bigla mo ibinibigay kay Juliet? Bakit ama? Dahil ba si Juliet ang paborito niyo? At isa lamang akong pagkakamali? Ursula, tumigil ka nga. Ikaw ang pangaling matutukan. Ina naman! Hindi niyo ba naisip na ang bata-bata pa ni Juliet? Hindi sa pagiging masamang anak, pero Kaya ito magpapakasal sa ayaw at sa gusto mo. Tumigil na kayong dalawa. Juliet, papakasal mo si Count Paris, di ba? Ama, paano si ate? Saka ayoko magpakasal sa taong hindi ko naman mahal. Mahal? Anong alam mo sa pagmamahal, Juliet? Bata ka pat hindi tunay ang pagmamahal. Ina, Sa Martes ng hapon gaganapin ang kasal ninyo ni Count Paris. gano'n na lang ba talaga kadali sa inyo, Ama? Natanggalan ako ng karapatan? Para saan? Sa kapangyarihan? Hindi na ba talaga importante ang mga salita ko sa inyo? Juliet, araw-araw, gabi-gabi ako nag-iisip kung kanino ka maaaring magpakasal. Tapos ganito igaganti mo sa akin? Punong-puno na ako sa'yo. Makinig ka sa akin, anak. Magpapakasal ka sa Martes at kung tatanggi ka, itatawid kita at ituturi kita patay na. Ursula, teka ba? Kausapin mo muna! sigurado na ba kayo? Si Juliet? Si Juliet ang ipapakasal niyo sa kanya? Bakit, Ursula? Ano ba talaga gusto mong mangyari? Nakakatawa kasing isipin na umaakto ka na parang hindi mo alam eh.
O baka naman nagpapanggap ka lang, hindi mo alam. Ang alin? Alam kong ikaw ang nagpabago sa desisyon ni Ama. Manahimik ka, wala kang alam. Alam kong alam mong kasal na si Juliet, Ina. Kaya ba pinipilit mo si Amal ipakasal na agad si Juliet kay Count Paris? Grabe ka. Bakit? Dahil ba pinakasal ka rin ng tatay niya kay Amal? Wala kang alam. Ipapakasal si Juliet kay Count Paris na kahit anong sabihin mo. Wala kang awa sa paningin. Teka. Madam, tahan na. Anong gagawin ko? Asawa na ako. Hindi ko kayang tumira kasama ng iba. Gusto kong pumunta kay Romeo. Hindi ko kayang mabuhay sa iba-iba sa yung ako. Pero Iha, pinaalis na si Romeo. Ano pang silbi ng asawa mo kung di kanya malapitan? Kailangan mo magpakasal kay Count Paris. Galing na sa puso. At kaluluwa, simula bata ka pa lamang ay nandito na ako upang alagaan ka. Tama ka. Sabihin mo sa akin, Ama, na pumapayag na ako. Mangungupisal muna ako kay Tabi. Alam ko na gagawin mo ang tama. Naiintindihan ko na nasasaktan ka, anak. Naiintindihan mo? Naiintindihan ba ng lahat? Pinatapon nila ang taong mahal ko at ngayon ipapakasal ako sa iba. Paano na ang puso ko? Hindi ito titibok nang wala si Romeo. Kung hindi mo rin naman ako matutulungan, mabuti na lang na magpakamatay na lang ako. Pareho kayo mahalaga sa akin ni Romeo. Para ko na kayong mga anak. Wala akong pagpipilian sa inyong dalawa. Bibigyan kita ng lason. Ito ay gawa sa mabisa at kakaibang bulaklak at sa pag-akalang patay ka, ikaw ay lilibing sa libingan ng mga kapulit. Magpapadala ako ng sulat kay Romeo. At maaari na kayong mabuhay na matiwasay. Ngunit, kung hindi dadating si Romeo sa takdang panahon, gigising ka kasama ng mga patay. Kung kamatayan lamang ang magsisilbing daan para magkasama kaming dalawa, ay handa ako. Sa susunod na araw ang iyong kasal, ipapadala ko ang ihap sa paring si Jan. Mahabang paglalakbay ito. Bukas na umaga, paalisin mo ang nurse at inumin mo agad ang lason. Gagana agad ito. Nawa ang Diyos ay pa sa inyo, anak. Romeo, tandaan mong ito ay para sa'yo. Kalapastangan ang hindi ka ibigin at kalokohan ang hindi ka isipin. Kung ang mundo ay biglang gugunawin, ikaw ang unang kong hahanapin. Mahal kita, Romeo. Anong problema at tila ba antok na antok ka sa araw ng kasal mo? Juliet? Juliet, anak? Bakit wala kang pulso? Antonio, bakit ka naririto? Babalitaan mo ba ako tungkol sa asawa ko? Kamusta si Juliet? Maganda pa rin siya, kuya. Magsabi ka sa akin ng totoo, Antonio. Kamusta si Juliet? Paano ko ba sasabihin to? Patay na siya, kuya. Anong sinasabi mo? Kasama ko si Kuya Benvolio kanina. Dadalawin sana namin ang puntod ni Kuya Mertusio. Na makita namin ang mga kapilet. Nililibing si Juliet. Tumitibok pa ang puso ko. Paano mo nasabing wala na siya? Si Juliet, ang babaeng tumanggap sa akin. At ngayon, sinasabi mong wala na siya. Sigurado ka ba na mabisa to? Mahirap lang ako pero hindi ako manloloko. Inumin mo iyan at tiyak na hindi ka na magigising. Tandaan mo, kung ano man ang mangyari sa'yo, ay labas na ako doon. Wala dapat makaalam na ako ang nagbigay sa iyo ng lason. Kaya kong gumawa ng magduming gawain para protektahan at pakainin ng pamilya ko. Ataasa ka. Anong ginagawa ng isang multa? Mahal ka pa ba ang pangalan ko? Papanya ako. Sarili ko upang makita. Ang lakas ng loob mo sa ligigan ng mga kapilan. Hindi ako naririto upang saktan kayo. Naririto ako upang wakasan ang buhay ko.
Mahal ko ang buhay ko. Parang napakaganda mo pa rin. Kinuha ka na ng kamatayan. Ngunit hindi nito kaya kunin ang iyong kagandahan. Hayaan mo ako na uli mong kayakap at kadabi sa mundo ito. Tandaan mo na mamatay akong nakangiti kapag ikaw ang nasa aking tabi. Ito ang pinakamatinding lason sa mundo dahil ito ang nag-uhisan sa akin. Romeo? O aking Romeo, handa na rin akong sumunod sa iyo. Ngayong gabi, ang buwan ay tila nahihiyang magpakita. Ang sakit isipin na ang dalawang bata ay nais lamang magkasama, ngunit hinadlangan dahil lamang sa alitan ng dalawang pamilya. Ng isang katulad mong alipin ng mga Montague sa lugar ng Hindi naman nato pwedeng ipatapon ng si Romeo. Ursula, tumigil ka nga ako sa... Teka, makausapin mo muna ako. Sige, yung pinto. Sige. Mga binibinit ginoon. Galing sa palasyo ng mga kapilit. Ay, sige. Juliet, ang ingay ninyo. Matutukan ko na kayo. Juliet, tinatanggap mo ba si Juliet? Isip. Palaing nawa kayo ng may kapal. Palakpak. Ngayong umaga, araw pala yun. Bigat muna naman kaming dahil sa nakakalungkot na katapusan. Kasi